Magandang umaga sa bawat isa. Welcome sa ating pong araw-araw na devotional. At ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol po sa kasaysayan po ni Asaph na kanya pong isinulat sa aklat po ng mga awit sa kabanatang 73. Tunghayan po natin ang kanyang kwento kung paano niyang napagtagumpayan ang kanyang mga struggle sa buhay. Alam po ninyo sa buhay na ating pong kinakaharap, natural po yung may mga struggle, natural po na meron tayong mga problema at challenges na kinakaharap. Kasama po yun sa ating journey, kasama po yun sa ating paglago. By the way po, yung Psalm 73 ay very inspiring at ito po ay isinulat po ni Asaph. At si Asaph po ay anak po siya ni Berechiah, kung tutunghayan po natin ang kanyang kasaysayan. At higit sa lahat, siya ho ay isang music leader ng kanyang kapanahunan. Siya ho ay contemporary ni King David. At higit sa lahat, meron siyang prophetic anointing. Kaya naman po, tingnan natin ang buhay ng isang man of God na ito, paano siyang nag-struggle. Napakaganda ng kanyang kasaysayan, patapos niyang napagtagumpayan yung kanyang mga struggle, isinulat po niya yung kanyang mga experiences nang sa ganoon ay maging pagpapala sa ating lahat. Ang sabi po ng verse 1 ng Psalm 73, ito po yung kanyang introduction sa kanya pong isinulat na awitin. Sabi niya, "Truly God is good to Israel, to those whose heart are pure." Ang sabi po niya, mabuti ang Diyos, lalong-lalo na sa mayroong mga busilak at malilinis ang puso. Subalit meron po siyang but doon sa verse 2. Ang sabi niya, "But as for me, I almost lost my footing, my feet were slipping, and I was almost gone." Buti na lamang po, almost gone lang Kasi daw almost lost his footing. Muntik na siyang napahamak, muntik na siyang nawala sa kanyang journey sa Panginoon sa kadahilan ng merong pong struggle na naganap sa kanyang buhay. Parang ikaw at ako, may mga kanya-kanya tayong minsang struggle sa buhay. Pero ganun pa man, kung tutunghayan natin ang kanyang kwento, madidiscover natin ang mga sikreto niya, paano niyang na-overcome yung kanyang struggle. So today, ang aking topic po is overcoming personal struggles. So katulad po ng nabanggit kanina, na sabi ko, ang kanyang sinabi, "I almost lost my footing." Ngayon pong umagang ito ay gusto kong tunghayan natin ano mga iba't ibang mga dahilan kung bakit po nagkaroon ng struggle itong si Asaph. Ano ba yung kanyang mga dahilan? May mga ilang bagay akong nakitang dahilan. Ang unang-unang dahilan po na nakita ko, when Asaph chooses to look away from the Lord and he began to look at the world. Sa ating buhay kapag tayo po ay napapatingin sa mundo, nalalayo yung tingin natin sa Panginoon, nagsisimula po tayong magduda, nagsisimula tayong mag-struggle, nagsisimula nating makita yung mga hindi dapat nating makita. Remember si Peter, nang siya yung naglalakad sa ibabaw ng tubig, nung nakatingin siya sa Panginoon, okay lang siya. Pero nung tinignan niya yung mga alon, siya ho ay nagsimulang lumubog. Sa buhay natin, when we begin to look away from God, and look to the world, ang nangyayari po ay medyo napapahamak tayo. Ang pangalawang dahilan na nakita ko, si Asaph ay nagkaroon siya ng envious spirit. Pag binasa mo yung verse 3, ang sabi niya, "I was envious to the prosperity of the wicked." Ang isa pong dahilan kung bakit po siya nagkaroon ng muntika na siyang nawala sa Panginoon dahil nagkaroon siya ng matinding inggit sa kanyang puso. Let us be careful not to have envy in our heart. Envious spirit is very dangerous. Kaya sabing ganoon, Asaph almost slipped away because of envy. Because he saw the prosperity of the wicked and of the proud. Kaya mga kapatid, iwasan po natin ang magkaroon tayo ng envious spirit. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 5 hanggang verse 7, "Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God, and it does not submit to God's law, nor can it do so."
Kaya kapatid, bigla hong nagkaroon ng problema at nadewang-dewang po, nagkaroon ng gewang-gewang ang struggle po ni Asaph sa kadahilan ng yung kanyang mind ay nagkaroon ng envious spirit. Kaya po kapatid, let me remind you again, let us avoid envious spirit. Pangatlo, ito po yung malaking struggle po ni Asaph sa verse 13. Ang sabi po roon, si Asaph, akala niya po na nagkaroon siya ng kaisipan na yung pamumuhay ng matuwid parang walang kahulugan. Asaph thought that living right is foolish and futile because he experiences a pain and trouble in his life. At saka yung struggle niya, sabing ganun, bakit yung mga masasama, yumayaman? Bakit yung masasama, parang ang ganda-ganda ng buhay? Kaming nagsusumikap na lumakad ng tama, nag-i-struggle kami. So, ang napagtanto ni Asaph, ang sabi niya, parang hindi yata tama to ah. So, nagkaroon siya ng deception sa kanyang puso. Akala niya, merong kabuluhan ang mamuhay ka ng may kasamaan. Nakalimutan niya na ang tunay na pamumuhay ay punong-puno ng katwiran. Ang sabi po ng verse 13, did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? Ito po yung sinabi niya. Did I keep my heart pure for nothing? Dahil hindi naman ako umasenso, hindi naman ako nagpo-prosper, samantalang mga wicked nagpo-prosper. At saka po yung pang-apat na dahilan kung bakit muntik na siyang napahamak, Asaph's heart was bitter toward God because he thought that God does not care. Alam niyo, minsan pag kami mga pinagdadaanan tayo sa buhay, akala natin hindi tayo mahal ng Diyos. Akala natin pinababayaan tayo ng Panginoon. Kapatid, nagkakamali ka. Tingnan natin ang sinabi po ng verse 21. Sabi po nung verse 21, then I realized that my heart was bitter and I was all torn up inside. I was so foolish and ignorant, I must have seemed like a senseless animal to you. Mga kapatid, sinasabi ko sa iyo, ito po yung naisip niya, akala niya, maling-maliho siya. Akala niya hindi siya mahal ng Panginoon, pero ang totoo, mahal na mahal siya ng Panginoon. So, Asaph was ignorant of the goodness and the faithfulness of God. Meron siyang misconception sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kapatid, gusto kong makita mo, gusto kong marinig mo na ang Diyos, kahit ano yung mga pinagdadaanan mo, ang Diyos, hindi siya nagbabago. Mabuting mabuti ang Diyos at ang katapatan niya ay magpasawalang hanggan. Now, let me tell you something about how did Asaph overcome his struggle. Paano niyang na-experience yung breakthrough? Paano niyang na-overcome yung mga struggle niya? Paano niya overcome yung envious spirit, yung bitterness, yung kanyang mga misconception about God? Tingnan natin ngayon, paano niyang na-overcome yun. Unang-una, ang kanyang sikreto, one day, Asaph went into the sanctuary of God and encountered the satisfying presence of God. Alam mo, kapag na-enkwentro mo ang Diyos, lahat ng mga maling pananaw mo, nawawala yun. Ang nakikita mo, ang Diyos mabuti, ang Diyos ay satisfying, ang Diyos minamahal ka, ang Diyos ay inaaruga ka, at higit sa lahat, ibinabantayan ka niya. So, ang nagawa po nito, nung pumasok si Asaph sa presensya ng Panginoon, nagkaroon siya ng pagbabago ng isip. Kapatid, kapag may mga struggle ka, ang pinakamagandang payo ko sa iyo, pumunta ka sa simbahan. Sumimba ka, magpuri ka, at makinig ka ng inspiring word of God that will inspire your heart and change your heart. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Pangalawa, the psalmist finally understood the destructive ending of the wicked. Ang sabi niya, ay, hindi na ako maiinggit sa mga wicked, mapapahamak sila. Pangatlo, the psalmist realized that amid struggle, doubts, and weaknesses, God was holding him and leading him. God did not let go of him. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya bibitawan. Ikaw ay kanyang iingatan. Kaya sabi ni Asaph, sa kabila ng mga struggle ko, hindi ako napahamak kasi inahawakan ako ng Panginoon. Kasi nililid ako ng Diyos. Sabi niya, yet I still belong to you. You hold my right hand. You guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Kapatid, hallelujah, sa kabila ng struggle mo, sa kabila ng doubts mo, sa kabila ng iyong mga problemang pinagdadaanan, listen,
ang plano ng Diyos na gusto kanyang dalhin doon sa kanyang pangako, hindi nagbago. God has a glorious plan for your life and He is leading you. Kahit po hindi, sa piling mo hindi maganda yung nangyayari, pero yung plano ng Diyos hindi nagbabago sa iyo. God's plan never change in your life. Pang-apat, amidst weaknesses and failures, God remains the source of His own strength. Sa kabila ng mga struggle niya, napagtanto ni Asaph na ang Diyos pa rin ang pinagmumulan ng kanyang kalakasan. Kapatid, dapat magkaroon tayo ng exchange. Sabi ng Isaiah 40 verse 31, ang sabi niya, magkaroon dapat ng divine exchange. Dapat yung lakas ng Diyos ang manahan sa atin. Huwag kang manahan sa sarili mong lakas. Hayaan mong manahan ka sa lakas ng Diyos para hindi ka mag-fail. Let the strength of God be your strength. Ang sabi ni Asaph, God is my strength. Hallelujah. And lastly, and number 5, yung kanyang sikreto, bakit siya nagtagumpay? He stayed close to God. Bakit? Sapagkat na experience po ni Asaph, staying close to God brings security, satisfaction, and success. Sa buhay na ito, kapatid, pagka naintindihan mo yun, lumapit ka ng todo sa Panginoon, nagpasakop ka sa Diyos, nagsubmit ka sa Diyos, meron kang security. Masasatisfy ang iyong heart at higit sa lahat, dadaling ka ng Diyos sa iyong destiny para maranasan mo yung good success. Kapatid, ang struggle ay kabahagi lamang ng buhay. Ang sikreto, pumunta ka sa kanyang templo, sumamba, makinig ng kanyang inspiring word. Pangalawa, stay close, seek Him, and you will find Him. And God will shelter you with His goodness. Mga kapatid, ang sabi ni Asaph, God is good to Israel, even to those whose heart are pure. Let me close in Romans chapter 8, verse 35. Ang sabi po ng Biblia, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Mga kapatid, walang pwedeng magpahiwalay. Ano mang problemang pinagdadaanan mo, cannot separate you from the love of God. Why? Because God loves you so much. Ngayong umaga ito, gusto kong maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Ano man ang pinagdaanan mo sa buhay, God loves you, kapatid. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, I thank you sa umagang ito na kung saan kami po ay nagsama-samang mag-alay salita at ang dalangin ko, Panginoon, sa kabila ng aming mga struggles, sa kabila ng aming mga challenges na kinakaharap sa buhay, lagi kang naroroon. Dalangin ko na maranasan namin ang iyong kalapitan, maranasan namin ang iyong pagmamahal at ma-refresh kami muli sa pangalan ni Jesucristo. Pagpalain mo ang araw na ito at magtagumpay kami na kasama ka. Salamat po sa iyong mayamang habag at biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hanggang sa muli, araw-araw po sa ganitong oras, lagi niyong subaybayan at higit sa lahat, i-share niyo naman sa inyong mga kaibigan, mga kapamilya, ang mensaheng ito nang sa ganun mapagpala silang lubusan. God bless you and see you again. Bye-bye.